Nagsimula ang chapter sa pag-confiscate ni Tommy sa kinakain ni Moon-ing. Nagalit siya doon at sinabing, "Hoy hoy hoy, ibalik mo yan, kumag ka, nakuha ko yan dahil nagpa-picture ako sa mga humans, meow." Yun nga ang problema, nakipag-deal ka sa iba at nagpa-picture. Ayon sa kontrata natin, Special Conditions number 3, ay hindi ka pwedeng tumanggap na makipag-deal or tumanggap ng additional clients nang walang permission sa akin. Isa itong breach of contract. Ha, may ganun ba yun? Hindi ko alam, meow. Huwag kang mag-alala, Sales Cat Moon-ing. Pag-usapan na lang natin ang mga bago nating mga kliyente. Meow. Balik na ako ulit sa pagiging sales cat ngayon? Wow ah. Bola lang yan. Oo, sales cat Moon-ing ka for 1 hour, at kung gagalingan mo pa in the future, pwede ka maging sales cat Moon-ing for multiple hours. Napamiyaw naman ang utu-uto na pusa doon. Halika, umupo ka muna dito, Sir Sales Cat Moon-ing. Sakto lang ba ang init ng apoy para sayo? Ayan, higa ka muna sakin habang sinusuban kita ng cat food. Meow meow, arf arf, tweet tweet. Ha? Ganito ba ang mga benepisyo pagka sales cat ka? Grabe naman, napakasarap, meow. Nag-enjoy ka ba sa cat snack mo, Sir Sales Cat? Oo naman, meow, kaso gusto ko din ng grilled fish, kahan mo ako bago ako mainis sayo. Ay sige po, coming right away, Sir Sales Cat, ay pe-prepare ko lang sandali. Oo nga pala, paano mo nagagawang makapunta sa 38th floor nang hindi nakikipaglaban sa mga monsters? Yun ay dahil sa Wandering Merchant License ko, meow. Ang badge na ito ay ang sign na ako ay isang Wandering Merchant. Kailangan ko magbayad ng mahal every year sa Wandering Merchants Association para ma-maintain ang license na ito, meow. Pag mas mataas ang merchant level mo ay mas malaking pera ang kailangang bayaran, pero mas madami ka ding makukuhang benefits at iba pang mga association facilities. At dahil nga din sa merchant badge na yun ay hindi ka aatake ang mga monsters sa iyo, meow. Kaya po, dinala ko po. Ibig sabihin ba ay kaya mo magdala ng hunters sa floor na ito? Hindi pwede yun, baliw ka ba? Meow, hindi lang aatakehin ang mga merchants ngunit yung mga hunters aatakehin pa din. Pati may shortcut para sa amin na tinatawag na merchant passageway, at exclusive lang yun sa aming mga merchants at kailangan mo doon ng license, meow. Sa katunayan nga ay imposible din makarating sa floor na ito, mula sa 38th floor sa loob lamang ng 5 days, meow. Paano masabi? Ay talaga ba? Nasa anong floor ba tayo? Sumagot naman si Moon-ing at sinabing, nasa 99th floor tayo, meow. At dahil sa revelasyon na iyon ay napatanga si Tommy. Ako din nga nagulat, kahit medyo napansin ko na yun nung nakaraan pa, galing ko no? Nasa 99th floor tayo, Tommy, di mo alam yun? Meow, umiral na naman katangahan mo, meow. Baliw ka yata eh. Lalong noindang at nanghina si Tommy dahil sa realization na yun. Sabi ni Tommy, akala ko since mabilis lang naman nakakabalik si Moon-ing dito sa cave ay malapit lang kami sa 38th floor kung saan malapit kami sa mga hunters. Nasa top floor na pala ako, anong gagawin ko? Hindi ko pa nabubura yung history ko sa browser ko sa bahay, nakalimutan ko kasi mag-incognito. Alas man ang bunga mo. Obvious ba? Hoy Tommy, maghulas dili kang kumag ka, gumising ka, tignan mo ako mabuti. Nasunog na yung isda ko, o tignan mo, meow. Habang nagluluto ng panibagong isda, naisip ni Tommy na hindi pa nga nalalampasan ng mga hunters ang 40th floor, tapos ako nasa 99th floor pa pala. Wala na yatang pag-asa na makalabas pa ng tower. Hoy Tom, lutuin mo yan ng maayos ah. Baka sunugin mo na naman yan, hampasin kita ng payong na naambunan. You're wrong. Yang ang utos ni Sales Cat Moon-ing kaya sundin mo. Sinabi naman ni Tommy na tapos na ang 1 hour niya bilang sales cat, na ikinagulat ni Moon-ing. Hay, tapos na agad. May naisip naman si Tommy. Pinakita sa ating ang isang grupo ng mga hunters na namumroblema dahil wala na silang potions at pagkain. Hindi daw nila kakayanin na buhatin ang mga injured dahil maraming monsters sa paligid. Bigla namang may dumating. Gusto nyo bang bumili ng mga quality items? Pasok mga suki, press yung divisoria, yet, oh. Wow, siya ang legendary merchant at tower farmer na si Tommy Tomato, kasama din ang kanyang mascot, na si Puss ang Ditakmal. Hahaha, mukhang sumobra na yata ang sikat ko. Kilalang kilala na ako. Sige lang ibigay nyo sa akin lahat ng mga pera nyo. Marami akong tinda. Pero nalaman natin bigla na imahinasyon lang pala ni Tommy lahat yun. Wow. Hoy Moon-ing, posible ba na maging Wandering Merchant din ako? Ha?
Pinagsasabi mo dyan? Tanging mga creatures lamang na ipinanganak sa loob ng tower ang maaaring maging isang wandering merchant. Hindi mo din alam yon? Hambalusin kaya kita. Nagulantang naman si Tommy dahil sa narinig niya, pero kailangan niya daw na tanggapin yung katotohanan na yun. Matapos noon ay sumigaw si Tommy ng pagkalakas-lakas at may passion pa. Narinig ito ng lahat ng nasa farm at pati si Dragon Berna ay narinig din yun. Napalayo naman si Moon Ing doon dahil meron palang Conqueror's Hockey si Tommy at na-unlock na niya ito. Ay teka, sa ibang palabas pala yun. Sabi ni Tommy sa kanyang isip. Hay nako, dapat in-expect ko nang mag-suffer noong unang dating ko palang dito. Wala rin namang mapapala ang galit ko dito. Kung hindi naman din ako makakalabas ng tower, ay itatry ko na lang na mag-live every moment to the fullest. Wow, English yun. Napunta namin tayo sa isang opisina sa labas ng tower, pinag-uusapan ng dalawang tao ang cherry tomatoes at kung gaano ito kasikat sa mga hunters. Sinabi ng babae, nanggaling yan sa aking kapatid na isang member ng Phoenix Guild. Nabili niya daw sa isang wandering merchant. Pinakilala ang babae bilang si Maui Taylor, at siya ay ang CEO ng isang sikat na kumpanya ng mga gamot, ang Jupiter Drugstore. Will you please repeat it? Will you please repeat it? Will you please repeat it? Pinakilala naman ang lalaki bilang si Jay Matalo, siya naman ang Vice President ng Pure Bold Food Company. Wow naman, wow, mukhang big atin ang mga characters na ito. Sinabi ni Jay na ano naman ang gagawin ko dito sa kamatis na ito. At sinabi ni Maui, mukhang nawawala na yata ang business sense mo? Ikaw pa naman ang nagko-control sa kumpanya na humahawak sa 39% ng global food market. Aba, hindi porket ikaw ang CEO ng Jupiter Drugstore ay pwede ka na magsalita ng kung ano-ano. Baka gusto mo masampulan kita. Bigla naman nag-snap si Maui at may lumabas na information window. Pinakita dito ang magagandang effects ng cherry tomatoes sa katawan ng tao na nagpagulat naman kay Jay. Bakit ba pinapakita mo sa akin yan? Kayang-kaya mo na masolo yan at mapalaki pa lalo ang business mo. Mr. Vice President, ang kailangan ko sa'yo ay ang dati mong failed na tower farming project. Hoy, paano mo nalaman yun? Sinabi naman ni Maui na dapat makuha ulit ni Jay ang tiwala ng kanyang ama, na siya nga ring current president ng Pure Bold Food Company. Napag-alaman ko na magkakaroon na ng pagpili ng susunod na president ng company. Ano sa tingin mo, Jay? Mukhang masarap ang cherry tomato, no? Kinuha ito ng vice president at sinaksak sa lalamunan niya. Hihihi, napakasarap naman, yummy. Meow? Ha? Ay eto na naman ako. Bigla naman siyang tumawa ng malakas, siguro dahil sa jokes ko. At matapos nun ay nanghingi pa siya ng tomatoes kay Maui pero ubos na pala kasi dalawa lang yun, pati nga daw siya ay inubusan niya, kumag din pala ito. Nagsimula ang chapter na pinapakita ang meeting ni Tommy kasama ang mga kahayupan sa farm. Sinabi niyan, since matagal-tagal tayong magsasama dito ay kailangan nating ayusin ang mga bagay-bagay. Kailangan din natin dagdagan ang items na kailangan natin para sa ating daily activities. Dapat din natin ma-maintain ang safety ng ating paligid. Moon Ing, meron bang mga monsters na malapit dito sa cave? Wala namang malapit, Meow. Subalit merong medyo malayo. Sumumaya na 45? Anong klaseng monster ba yun? Isang Kitty-Cat takot na oso, na nagngangalang Winnie the Pooh. Meow. Naalala naman ni Tommy ang umatake sa kanyang bear noong nakaraan. Sobrang nakakatakot yung monster na yun, at tinititigan ako ng masama tuwing dadaan ako, Meow. Naisip naman nito Tommy na tama ang inisip niya na delikado pa din lumabas ng cave sa ngayon. Malapit nang mamulaklak ang libo-libong cherry tomatoes soon, at pag maraming bulaklak ay lalong dadami din ang mga poison honeybees. Pag nangyari yun ay pwede ko silang mautusan na magpatrol sa labas ng cave upang mapanatili ang safety ng paligid. Maaari ko din silang pakiusapan na atali ang ginawa kong onion leaves rope sa kalapit na mga puno para makaakyat ako palabas ng cave. Hoy Moon Ing, may misyon ako para sa'yo. Ano na namang misyon ba yan? Sobrang importante at kritikal na misyon ito na tanging Sales Cat lang ang kayang makagawa. Kakayanin mo ba to Sales Cat, Moon Ing? Ayan na naman! Ayoko na sumama sa'yo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Meow. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Moon Ing sa 38th floor, at pinagmamasdan ang camp ng mga hunters.
Napansin niya na kumpara sa nakaraan ay mas maraming tao na ang nandoon at mukhang sin-insecure ang lugar para makabili. Pero ayos din daw yun dahil mas marami ang customers, mas maganda. Pagbagsak pa lang ni Moon-ing sa lugar ay nakuha niya agad ang pansin ng mga hunters at dinumog siya nila. Sinabi ng isang lalaki na bibilhin niya na daw lahat ng dala ni Moon-ing na cherry tomatoes at naglabas ng bag ng tower coins. Nagalit naman ang Phoenix Guild members dahil nangunguna itong lalaki sa pila bagong dating lang nito. Sumagot ang lalaki at sinabing, ano ito? Phoenix Guild lang ba pwede bumili dito? Ang yayabang nyo na masyado, mga baliw ba kayo? At dahil nagkakagulo na inawat na sila ni Moon-ing. Hoy hoy hoy, tama na yan, meow. Sa katunayan nga ay babaguhin ko na ang method ko ng pagbenta ngayon, meow. Tinanong naman ng mga hunters kung anong ibig sabihin niya sa bagong method na yon. Simula ngayon ay magbebenta ko ng 500 pieces ng cherry tomatoes sa taong kayang magbayad ng pinakamataas na halaga, meow. Nagulat naman ang mga hunters dito. Di kayo nagkakakamali ng narinig, meow. Kaya kung wala kang dalang pera ay umuwi ka na sa bahay mo. Ang first batch ng 500 pieces ng cherry tomatoes ay mag-uumpisa sa presyong 35 tower coins. Lumalabas na ito pala ay ang idea ni Tommy. Dahil nga sa nakakagulat na kasikatan ng cherry tomatoes sa mga tao, ay nalaman niya na siguradong paglalabanan ito ng lahat. At dahil limitado lamang ang supply bawat harvest, ang pinakamagandang paraan upang kumita ng mas malaki ay syempre sa pamamagitan ng auction or subastahan. Magaganap ang auction sa Hall B. Bukod doon ay meron pa akong binigay na importanteng misyon kay Moon-ing, at doon ko may test ang trading skills niya. Noong magsisimula na para magtrabaho ulit si Tommy ay nag-message sa kanya si Dragon Berna. Bigyan daw siya ng isang baso ng magical cherry tomato juice with honey, kapalit ng isang job-related skill. Grabe ka naman, Berna. Matagal din ang pagpiga ng mga cherry tomatoes, kailangan ko na bumalik sa pag-fa-farm. Mamaya ko na yun gagawin para sayo. Ngunit nagpumilit pa din ang tower manager at sinabing maganda ang skill na ibibigay niya at hindi daw siya magsisisi dito, kaya tapusin niya na agad itong quest na ito. Napatanong naman si Tommy kung totoo bang maganda yung skill na yan? Or gusto mo lang talaga uminom ng juice? Bakit hindi mo na lang sakin ibigay ang skill? Yun daw kasi ang rule doon sa loob ng tower, kaya magtiwala na lang siya. Dahil nga doon ay napapayag niya na din si Tommy. Nalaman natin na nahilig pala ang mga katropa natin sa cherry tomato juice with honey, nung isang beses na gumawa si Tommy ng ganito. Kumuha na nga si Tommy ng 50 pieces ng cherry tomatoes at piniga ito upang makuha ang mga juices. Matapos nun ay tinawag niya si Bibi, at binigyan siya nito ng honey para sa kanyang drink. Tada, ito na ang cherry tomato juice drink. Binigay niya ito sa tower manager at sa sobrang pagka-curious nito ay winawasiwas nito ang kanyang mga pakpak. Napaisip naman si Tommy kung anong hayop siya kasi may wings daw. Hindi yata alam nito ni Tommy na yung whisper nga, with wings din. Ininom ito ni Berna at sa sobrang sarap ay napakending ito at napasayaw ng parang kitty-kitty. Will you please repeat it? Will you please repeat it? Will you please repeat it? Ay yummy yummy meow meow. Nagpasalamat ito kay Tommy dahil sa sobrang sarap nito at ibinigayan ang job skill reward. Pagkabukas nito ay ang binigay sa kanyang bagong skill ay ang beekeeping na nagbibigay sa kanya ng additional control sa mga bees, beehives at iba pang boost sa produksyon ng mga bees sa kanyang mga beehives. Natuwa si Tommy dito dahil saktong-sakto daw ito sa kanyang mga plano nung mga nakaraang araw. Tinanong niya si Berna kung narinig daw ba nito ang kanyang mga sinabi, kaya't nagpasalamat siya dito. Hala, mukhang na-touch si Berna dito. Ayayay ang landi. Ano ka, bakla? Love story pala ito, no? Sinabi ni Berna, tel-ega ba? Keng teligeng nagpepesilement ke. Pwede bang begyan mo ako ulit ng juice? Messiani, English. Ano ka, bakla? Ay nako, kumikerengking na si Berna. Bigla naman sinabi ni Tommy na may gusto muna siyang itanong kay Berna. Berna, tanong ko lang. Isa ka bang tosino with wings? Tila na-offend dito si Berna at sinigawan siya. Heartbroken agad ang tower manager natin. Nagtaka naman si Tommy kung bakit siya nagalit. Balik tayo kay Moon-ing at nagtataka pa din ang mga hunters sa sinasabi ni Moon-ing na auction. Kinakabahan naman si B-Boy dahil pag hindi siya makabili ng cherry tomatoes ay magtampo sa kanya ang kanyang anak. Kaya sumigaw siya agad at nag-offer ng 41 tower coins.
Sinabi niya na ang importante daw sa ngayon ay ma-secure ang mga cherry tomatoes, pwede na lang nila paghati-hatian ang pambayad sa mga members ng Phoenix Guild. Sumigaw naman ang isa ng 45 tower coins. Ilan pang sandali ay sumigaw na din ang ibang mga hunters ng kanilang mga presyo. Putik, may kasama pang Power Rangers dito. Palagay ko nakadroga. Patuloy ang pagtaas ng presyo at nag-alala sila B-Boy dahil kukulangin sila ng pera. Bigla namang may sumigaw ng 100 tower coins. Malalaman natin na ito pala ay si J. Matt Alo, ang Vice President ng Pure Bold Food Company. At dahil wala nang nakatapat sa presyo na yun, sakanya na napunta ang first batch ng 500 cherry tomatoes. Nakilala naman siya ni B-Boy, na siya nga ang Vice President ng Pure Bold at tinatawag din pala itong, Young Master of Hunters. Bakit naman kaya siya nandoon? Nakita niya din ang isang lalaki na ka-member din ng Phoenix Guild, at tinanong kung bakit siya nandoon day off niya daw dapat. Nalaman natin na ito pala ang kapatid ng CEO ng Jupiter Drugstore na si Maui Taylor, at nagngangalan itong Swift Taylor. Sinabi ni Swift na inutusan daw siya ng kapatid niya na samahan si Jay sa bilihan ng cherry tomatoes. Nainis si B-Boy dahil ngayon daw ay kailangan na din nila makipagkompetensya sa mga malalaking kumpanya. Napakabilis naman daw lumaganap ng balita. May 2 rounds na lamang daw ng auction at kailangan niyang makabili. Meow meow, okay, simulan na natin ang susunod. Nagsimula na nga ang pangalawang batch ng cherry tomatoes auction at nagsimula ang presyo sa 35 tower coins. At dahil porsigido na manalo ni B-Boy, sumigaw agad siya ng 60 tower coins. Subalit, nag-counter lang naman si Jay doon at nag-offer ng 100 tower coins. Sinubukan manghingi ni B-Boy sa ibang hunters pero pare-pareho lang naman silang mga hampas lupa doon kaya hindi na sila nakapalag. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Sa pangatlong batch naman ay bago pa makapagsalita si Mooning ay inawat na agad siya ni Jay at nag-offer ulit ito ng 100 tower coins. Grabe naman talaga ang yaman ng Pure Bold no? Sa bagay ang daming branches niyan. Na-depress si B-Boy dahil wala man lang siyang nabili kahit isa at pinakyo lang lahat ni Jay ang mga tinda. Natuwa naman siya sa pagpunta niya at nag-decide siya agad na lumabas ng tower. Ilang sandali ang lumipas at nilapitan ng isang pamilyar na babae si Mooning. Meow, ikaw yung human na nagbigay sakin ng cat food. Kilala kitang bruha ka. Tinitigan niya ito ng mabuti, kaso hindi niya pala ito maalala kasi ulyanin na siya. Guys, sa totoo lang, hindi ako addict. Binaliwala na lang ito ni Marie at nag-offer siya ulit dito ng cat food kapalit ng picture kasama si Mooning. Na-excite si Mooning doon ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na nagpetaka naman kay Marie. Sinabi ni Mooning, wag mo na akong bigyan ng cat food, bigyan mo na lang ako ng coffee kung meron ka dyan meow. Ito ba ang tinutukoy mo? 3-in-1 Nescafe Blanca lang ang meron ako dito. Tama, yan nga yun meow, pero baka naman meron kadyang asin pati paminta dyan? Meow? Aba, ang kapal yata ng mukha ni Mooning ngayon. Ginawa pang grocery store ang babae. Paano masabi? Obvious ba? Nagkatinginan naman ang dalawang magkaibigan at nilabas na din nila ang kanilang mga asin at paminta, na nagpamiyaw kay Mooning. Malalaman natin na nagbilin pala si Tommy sa kanya na pag may magpapapicture sa kanya ay manghingi siya ng coffee, asin, at paminta. Kung maganda ang performance niya ay papayagan siya nitong maging sales cat ng mahabang oras. Kung titignan nga natin si Mooning ay kahit pusa yan, nakangiting aso siya, arf arf. At dahil natanggap na nga ni Mooning ang bayad ay nagpa-picture na siya kasama si Marie. Wala akong masabi, ang cute din naman talaga ni Mooning. Sana all. Nagpasalamat sila sa isa't isa. Subalit nung nakita ni Marie ang cat pose ni Mooning, nanggigil na naman siya dito pinisil-pisil ito. Meow, ba't ka pisil ng pisil dyan? Baka mapanes yan bruha ka. Nag-sorry naman doon si Marie kasi hindi daw niya napigilan ang sarili niya. Sorry na, sorry na. God bless. Pasensya. Bilang kapalit ay binigyan niya na lang ng cat food si Mooning. Salamat Mooning sa pagpapahawak ng cat pose mo, sobrang relaxing nun. Talaga ba? Nare-relax ang mga humans sa paghawak ng paa ko? Hindi mo ba napansin yung alipanga ko? In-explain ni Marie na gusto talagang hawakan yun ng mga tao dahil sobrang soft at puffy nitong mga ito. Tama nga naman si Marie, masarap naman talaga humawak ng pusi. Alas man ang bunga mo, ha? Hoy, yan ka na naman, wag kang green-minded, paalang ng pusikat yun. Gusto mo mapunta sa langit? Nagulat si Mooning sa kanyang narinig, at napagtanto ang kapangyarihan ng kanyang mga palad.
Lumapit naman ang isa pang babaeng hunter at nanghingi din ng picture kasi sa kanya daw nang galing yung paminta. Nagposang naman sila agad at nagpa-picture. Ewan ko ba, parang pa-cute na ng pa-cute si Mooning ngayon kahit dog lover ako. Matapos magpa-picture ay hinarap agad ni Mooning ang kanyang pose sa babae at sinabing, "Hawakan mo yung pussy pose ko, tapos bigyan mo ako ng rewards." Napaka-demanding na nito. Pero effective naman dahil ang dami niyang natanggap, mukhang kaya niya daw maging sales cat ng 24 hours sa pamamagitan lang ng pagpapahawak sa pose niya. Makikita naman natin si Marie na naghahanda na ma-post ang picture nila ni Mooning sa social media. Anong pinaggagawa mo dyan? Meow? Nagulat si Marie dahil nandun pa pala si Mooning. Tinanong din siya ni Mooning kung siya ba ay nanggaling sa South Korea, na ipinagtaka naman lalo ni Marie. Paano niya daw ito nalaman? Meow, pamilyar kasi yung amoy mo. Baka naman pwede mo ako matulungan, Meow. Balik sa far at makikita natin ang mga bees na tuloy-tuloy ang trabaho sa farm at sa pag-produce ng mga honey. Gamit na gamit din ang bagong skill ni Tommy kaya't patuloy din ang pagtaas ng kanyang experience at levels. Natuwa si Tommy dahil sa pagtaas ng bee population ay tumaas na din ang kanyang beekeeping skill, mukhang kaya niya din daw magdagdag ng hives. Bihira na lang din niya makita si Bibi Gandang Reyna siguro dahil tuloy-tuloy ang panganganak nito. Masaya din si Tommy dahil nakakaipon siya ulit ng honey at mukhang kailangan niya ng extra bottle. Nag-harvest siya ng carrot at tinawag ang mga rabbits. Kainan ng mga baliw. Nung nakita ito ng mga rabbits ay talaga namang na-starstruck sila, kala mo nakakita ng artista. Binigyan sila ni Tommy ng tig-isa at sa sobrang tuwa nila ay napaluhod pa sila bilang pasasalamat. Nagsimula na sila ng bagong religion na tinatawag na carrotism. Habang kumakain ay tinignan ni Tommy ang carrot at ang item name nito ay Agility Carrot na nagbibigay ng agility boost for 10 minutes. Tandaan na iba ito sa Blue Moon Carrot na may permanent boost. Nagulat naman si Tommy dahil bukod sa nagpapapayat din ito tulad ng cherry tomatoes. Nag-i-improve din ito ng vision, mukhang pag binente ito ay magiging sikat ito sa mga customers. Matapos nilang kumain ay nagpatuloy na sila sa pag-harvest ng mga carrots. Tulong-tulong ang lahat sa pagtrabaho, pati nga si Black Rabbit sinusubukan tumulong kaso mabilis lang itong napapagod at sumisimpleng kumakain ng harvest. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Sinabi ni Tommy na mukhang puno na ang storage kaya't pwede na silang tumigil. Dahil sa tuloy-tuloy na trabaho ay umulan ang maraming experience points na nagsanhi ng level up ni Tommy. Nagulat siya na level 10 na pala siya nang biglang may lumabas na quest. Lumalabas na hindi ito binigay ng tower manager, ito daw ay quest na lumalabas pagka umabot ka na sa level 10. Kailangan daw itong matapos upang makakuha ng bagong class traits at umabante sa next level. Ayon kay Tommy, ang normal na job quest na alam niya daw ng mga hunters ay combat-related tulad ng pag-hunt ng certain number ng monsters. At dahil farmer siya, ang ibinigay sa kanyang quest ay 50 square meter expansion. Madali lang daw ito sabi ni Tommy kaya't ginawa nila ito kaagad at siya ay nagka-rewards na bonus stat, 10 tower coins, at isang job trait. Kitang-kita naman ang pagod nila Tommy doon. Mukhang maganda daw ang nakuha niyang job trait kaya't mabuti na lang na tinapos niya ito kaagad. Sobrang napagod ang mga katropahan natin kaya nag-decided si Tommy na matulog na sila. Nagpaalam na sila sa isa't isa, ngunit noong papasok na ang mga rabbits sa kanilang bahay. Nagulat ang mga anak nila Roger at Gloria dahil bawal na daw sila pumasok ng bahay. Kailangan daw kasi nila mag-maintenance kaya't sinara nila sila ng pinto. Hindi mo ari ng mga rabbits ang pangyayaring ito at nagpumilit pumasok. Sinabi ni Tommy, "Lol, na-kick out na kayo ng bahay? Malalaki na kasi kayo at oras na para maging independent. Pero dahil late na para gumawa ng tunnels, tabihan nyo na lang muna ako matulog." Nagkumpulan naman silang lahat sa kama at sama-samang natulog. Masaya din daw si Tommy sa buhay niya sa tower ngayon. Balik tayo kay B-Boy at mukhang nalulungkot ito dahil hindi niya nabilhan ang kanyang anak. Dumating si Marie kasama si Mooning para kausapin siya na ipinagtaka ni B-Boy. "Meow, ikaw ba ang leader ng mga Korean hunters?" "Meow, oo, bakit mo natanong? Gusto mo ba makipag-deal sa akin?" "Meow, welcome back sa ating programa na hindi lang pampamilya pang sports pa." Pero bago nga pala tayo magsimula ay shoutout muna sa mga tropa natin dyan na sina Doraemon, Garfield at Hello Kitty.
Salamat sa patuloy na pagsuporta. Bumalik tayo kay Mooning habang tinatanong si B-Boy kung gusto niya makipag-deal sa kanya. Naglabas si Mooning ng kontrata at pinakita ito kay B-Boy. At ang nakasulat dito ay, bigyan mo ng 2 million pesos ang pamilya ni Tommy Tomato na nakatira sa Imus Cavite, katabi ng tindahan ng kwek-kwek. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Salamat Shopee! Sinabi din ni Mooning, Miyaw, kailangan mo din sabihin sa pamilya ni Tommy na mabuti ang kalagayan niya ngayon. At kapalit nun ay babayaran ka namin ng 50 tower coins at 200 magical cherry tomatoes, Miyaw. Gulat na gulat si B-Boy doon at naisip na sobrang matutuwa ang kanyang anak doon. Sa wakas may makaka-appreciate na din sa kanya. Uy, sana all! Ano ba ito? Matandang sad boy. Pero oo nga pala, sino ba itong Tommy Tomato na ito? Parang gawa-gawang pangalan lang ito ng lokolokong tao. At dahil mensahe ito para sa pamilya niya, ibig sabihin ba noon isa siyang hunter na hindi kayang makalabas sa tower? Naalala naman ni Mooning na sinabi sa kanya ni Tommy na huwag ipapaalam sa iba na nasa 99th floor na siya. Kaya't ang sinabi niya na lang ay niligtas daw siya ni Tommy noong siya ay nasa 40th floor at ngayon ay tumetanaw siya ng utang na loob. Sobrang ikinagulat naman ni B-Boy yun. Teka, sinasabi mo bang meron ng hunter na nakarating na sa 40th floor ng tower? At siya din ang nakakahanap nitong mga cherry tomatoes? Miyaw, hindi ako pwede magbigay ng impormasyon, Miyaw. Masikretong tao kasi yun si Tommy Tomato kaya quiet lang ako. Sinabi ni B-Boy sa kanyang isip, floor 40? Kahit pa kasama ang best members ng guild namin baka mahirapan pa kami makalampas sa floor 39. Wala pa akong nababalita na isang hunter na umabot ng ganun kataas ng floor. Kung isa siyang solo hunter na hindi pa nagmumula sa kahit anong mga guild, isa itong maganda opportunity upang ma-recruit siya sa guild in the future, at posible din ma-monopolize namin ang distribution ng mga rare cherry tomatoes. Sige Mooning, pipirmahan ko na itong kontrata. Ang kontratang ito ay effective kahit nasa labas siya ng tower, at magkita daw ulit sila matapos ang 10 araw para sa updates. Sumigaw pa ito at nangakong, ako si B-Boy Quiboloy, ang leader ng Phoenix Guild ay nangangako na tatapusin ang aking misyon. Will you please repeat it? Stop! Balik naman sa farm at makikita natin ang mga rabbits na ginagawa na ang bago nilang mga bahay. Nung natapos ito ay tinawag na nila si Tommy upang ipakita ito sa kanya. Nagulat siya dahil ang ganda ng nagawa nilang bagong bahay. Mukhang pinaghirapan daw talaga ito ng mga rabbits. Gumawa pa sila ng pahingahan nila tuwing tanghali, pinuri naman sila ni Tommy at sila ay nagkaroon ng housewarming party. Nag-toast sila para sa isang job well done at binigyan niya din si Black Rabbit ng juice. Sinabi ni Tommy, salamat sa pag-supply sa amin ng high quality na mga isda lagi. May utak din talaga kayong magkakapatid, no? Magandang idea ang ginawa niyong baso gamit ang carrots. Kahit maliit ito para sa akin, masaya pa din ito gamitin kasi pwede ko kainin yung carrot pag naubos ko na yung drink. Tumingin naman si Tommy kina Roger at napansin niya na naglalandian na naman sila. Sinabi niyan, parang may nararamdaman akong something. Bakit kaya nila kayo pinaalis ng bahay? Mukhang magkakaroon na kayo ng mga bagong kapatid soon. Advance ako mag-isip. Bigla naman may lumabas na notification window at ito pala ay ang seed store. Mukhang nag-open na din ulit ito na ikinatuwa ni Tommy. Binuksan niya ito, at tinignan ang mga options. Napasigaw naman siya nung nakakita siya ng lettuce sa pagpipilian. Gusto niya daw sana mag-samgyupsal at dahil may lettuce subalit wala naman silang karne kaya wag na lang. Ano kaya ang pipiliin ko? Potatoes or strawberry? Marami na akong pera pero isa lang ang pwedeng bilhin bawat transaction kaya naman ang hirap makapili. Sige na nga potato na lang, total tomato naman ako. Nagbayad na siya, at nakakuha niya na ang seeds at mga seed shop loyalty points. Muntik pa siya matamaan ng sako nito ngunit buti na lang at nakatilag siya. Na bad trip din si Roger dahil muntik pa daw sila matamaan. Tinignan ni Tommy ang potato at na-excite siya sa pagtanim nito. Inisip niya na agad ang mga luto na pwede niyang magawa dito, kaya tumulo ang kanyang malapot na laway sa kanyang labi. Nako, baka mapalitan na ang pangalan ni Tommy nito in the future. Okay, magpahinga muna tayo ngayong araw at bukas mag-focus na tayo sa pagtanim ng mga patatas. Siya nga pala, kamusta na kaya yung Mooning na yun? Siguro naman natapos niya na yung mga pinapagawa ko? Napunta naman tayo sa isang lugar na tinatawag na Central Merchants District.
Makikita natin ang magandang syudad na ito na punong-puno ng mga masasayang mga kahayupan pati na hindi malaman na elf na may halong alien. Dito na din natin makikita ang ating mahal na Moon-ing, meow meow meow. Mukhang maganda itong kawali mo, magkano ba ito? Ayan ba, kahit 1.6 tower coins na lang yan para sa'yo pogi, arf arf. Bigyan mo naman akong discount, mura lang ito sa Shopee, nakakamiyaw ka naman. Salamat, Shopee! Aba, direkta kang magsalitang hinayupak ka, ngayon lang kita nakita dito kaya naman sige bibigyan kita ng malaking discount. 1.5 tower coins na lang yan para sa you arf arf. Ha, mukha ba akong tanga? Nag-discount ka pa meow. Eh syempre, talo pa ako sa puhunan kung bababaan ko pa yan, woof woof. Ay talaga ba? Eh di sayo na yang kawali mo meow. Hoy, teka lang, easy ka lang dyan ba't aalis ka agad? Eh sabi mo hindi ka na magbibigay ng discount eh. Haste, sige na nga. 1.3 tower coins na lang para dyan arf. 1.2 lang, ang lakas mo tumaga ng presyo, para kang mga pedicab pag umuulan, baka ikaw tagin ko dyan meow. Kapag nakaupo ka sa bisikleta, naniniwala po ako na nababawasan po ang virginity ng isang tao. 10,000! Galing sige na, papayang na ako sa 1.2 tower coins. Tumakbo na agad si Moon-ing once matapos ang transaksyon, inakala naman ang nagtitinda na newbie lang daw si Moon-ing, ngunit master na pala ito sa panggugulang. Tumingin ang tindero sa binayad ni Moon-ing at nagtaka siya sa marka na nasa coins. Pumunta naman tayo ulit kay Moon-ing na pagod sa pagtakbo. Meow, sa wakas, nagawa ko na din. Nakabili ako ng items nang hindi nagpapakatanga. Pinakita naman sa atin na tinuruan pala siya ni Tommy. Pag may nag-offer daw sa kanya ng presyo ay dapat manghingi siya ng discount kahit ano pa ang mangyari. Ay pag hindi ito nagbigay ng discount ay umalis na lamang ito. Pag pinigilan ka ng tindero ay siguradong makukuha mo yung item na may discounted price. Tandaan mo lang yan Moon-ing at hindi ka na maiisahan. Natuwa naman si Moon-ing dahil effective daw talaga ito. O diba, may life lessons ang kwento natin, pati sa pagtawad ng presyo meron yan. Hindi yan tinuturo sa GMRC kahit itanong mo pa kay attorney. Mga bobo! Ngayon daw ay isa na siyang wondering merchant na marunong makakuha ng discount. Habang naglalakad ay may naririnig naman siyang transaksyon na nagaganap sa eskinita. Makikita natin na ito pala ay si Moy Moy, at mukhang may ginugoyo na naman itong newbie. Nanggigil naman dito si Moon-ing at hinanda na ang kanyang tinatagong hidden battle form. Nakita na ni Moon-ing ang kanyang mortal na kalaban na si Moy Moy na may binibiktima na iba, at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya makakapayag na may magoyo ito ulit na beginners. Sinigawan niya ito, na ikinagulat naman ni Moy Moy. Hoy hoy hoy, salamat naman at nahanap din ulit kitang takmol kamiyaw. Ay, Moon-ing my friend, how are you? I'm fine thank you. Baliw ka yata eh! Saan ka ba nagsisipunta ng mga nakaraang araw, kay tagal kitang hinintay? Kamusta naman yung mga items na binente ko sa'yo? Ayos di ba? Pa-vouch naman dyan. Huwag mo akong mahawak-hawakan dyan demonyo ka, ano akala mo close tayo meow? Wala dapat maniwala sa iyong scammer ka mukha kang kulangot na nakadamit meow. Gusto mo saksakin ko nga lang mo ha? Get out! Ha? Anong sinasabi mo Moon-ing? Scammer, bakit mo naman nasasabi yung mga ganyang bagay? Itatanong mo pa? Nagbenta na nga ako ng bagsak presyo sa'yo kasi may malasakit ako sa sitwasyon mo tapos ngayon gaganituhin mo lang ako? Parang hindi naman yata makatao yan? Huwag kang tanga, di naman talaga ako tao kasi pusa ako meow. Malamang yang binente sa'yo na tumbler sinabi niyang may magic no meow. Huwag kang maniniwala sa maligno na yan kasi hindi naman yan magic kung hindi science. Matagal bumaba ang temperature ng inumin dahil hindi nakakalabas ang init o lamig nito sa mundo. Magic mo mukha mo walang hiya ka, lahat ng mga paninda mo walang silbi na basura meow. Ay baka naman misunderstanding lang yun kaibigang Moon-ing, baka naman hindi mo lang nabasa yung instruction manual kasi Chinese yung nakasulat. Pag-usapan na lang natin yan. Now this is my side, listen, look and listen and learn. Sa isip naman ni Moy Moy ay iniisip niya kung saan naman nakuha ni Moon-ing yung mga impormasyon na yon. Guards! Guards! Punta kayo dito meow. Meron ditong scammer na estapador. Ginugoyo ang isang beginner merchant meow. Ay potek ka talagang pusa kang animal ka Moon-ing. Maghintay ka lang, mababaw iyan din kita kaya humanda ka. Ikaw na nakaterwisyo, ikaw pa galit! Matapos noon ay dali-daling kumari pa na ng takbo si Moy Moy.
Demonyo talaga yung kulangot na yun, huwag kang maniniwala sa kahit anong sinasabi nun Meow. Maraming salamat, dahil sa'yo ay nakaligtas ako sa scammer, pwede ko ba malaman ang pangalan mo? Ako nga pala ang gwapong-gwapong pusa na si Mooning Meow. Okay, aalis na ako. Mag-iingat ka na huwag ka na magpapaloko ulit Meow. Bigla naman pinakita ang seryosong mukha nito at sinabing, mission complete. Mga tropa, magpakita na kayo. Matapos nun ay may tumalon mula sa taas ng babuong ng bahay at lumalabas na ito pala ay ang tropang Pulgaso at lumuhad ito sa harap niya. Anyare, hindi ba't sinabi kong alisin ang lahat ng mga elemento na makakaistorbo sa misyon natin? Sorry na, dali na sorry na, God bless, pasensya ka na. Nagpatrol naman kami sa paligid ayon sa ating plano, kaso hindi namin alam kung paanong may napadpad na Wonderang merchant doon. Nagsuot naman ng police cap ang Fox at malalaman natin na siya pala ay isang agent ng Wonderang Merchant Association Secret Inspection Bureau, at nagngangalan itong Megan Fox. Suntukan na lahat. Puro na lang kayo mga dahilan. Ilang buwan din natin pinrepair ang operasyon na ito para mahuli si Moy Moy, tapos mukhang masasayang lang lahat ang effort natin. Bumalik na lang muna tayo sa headquarters sa ngayon. 100 letters of apology. Ano ulit yun? Para matuto kayo sa pagkakamali nyo ngayong araw, magpasa kayo sa akin ng 100 letters of apology. Gets mo na? Napayakap naman ang tropang Pulgaso sa isa't isa dahil sa takot. Matagal na daw silang nakakatanggap ng mga reports tungkol sa scammer na merchant sa Wonderang Merchant Association, at matapos ang mahabang panahon ay nalaman din nila si Moy Moy pala yun. Alam niya daw kung saan makakakuha ng mga items mula sa labas ng tower at hindi nila alam kung may ginagawa ba itong illegal upang makuha ang mga yon. Nahirapan daw silang mahuli si Moy Moy, ngunit buti na lang at nagkaroon sila ng chance na makausap ito sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang beginner na merchant. Mahuhuli na sana siya subalit na istorbo pa ang plano. Sinabi ni May, ngayon kailangan na naming mag-isip ng bagong plano. Mooning pala ha? Mukhang magkagalit sila ni Moy Moy, iimbestigahin ko na din yung pusa na yun mula ngayon. Balik naman tayo sa farm at makikita natin na tinuturan ni Tommy si Rabbit Zorro kung paano dapat hatiin ang potato. Sinunod niya ito at hinati niya ang patatas sa 4 na itinanim naman ni Tommy. Sinabi ni Tommy kay Roger, galing ko diba? Dahil sa ginawa ko na yun, nakatanim tayo ng 400 gamit lamang ang 100 na patatas. Okay, share mo lang. You're old. Napanood daw ito ni Tommy sa YouTube habang kumakain. Hindi niya naman daw akalain na mga gamit niya yung natutunan niya sa pinapanood niya. Kaya naman ako ginagawa ko din talagang informative at educational ang video natin dito sa channel. Excuse me po. Nagkaroon din ng experience points si Tommy sa kanyang pagtatrabaho. Sinabi ni Tommy, ngayon natapos na tayo sa pagtanim ng mga patatas. Sino sa inyo ang gusto mautot? Mag-harvest naman tayo ng kamote kasi noong huling kumain ako noon baby rabbits pa kayo. Pero bago yun, alam nyo na ang gagawin diba? Kailangan nyo muna tanggalin ang mga ugat ng sweet potato bago tayo mag-harvest. Kailangan natin gamitin yun para makapagtanim pa ng mas marami. Medyo tinamad na ang mga rabbits doon pero pinaalala naman ni Black Rabbit na si Tommy nga pala yung gumagawa noon para mapa-level up ang kanyang skill. Kaya mukhang ligtas daw sila sa trabaho. Napansin naman ni Tommy ang pinag-uusapan nila at sinabing, ngayon ay nag-decide ako na i-share na sa inyo ang kasiyahan ng pagtatrabaho. Hindi ako makasariling tao kaya hati-hati na tayo ngayon. Grabe ka Tommy, napakabuti mong tao, sana kunin ka na ni Lord. Alien! Alien! Nang lumo naman ang mga rabbits doon. Nagsimula na nga ang pagtatrabaho ng mga rabbits, napakasipag talaga nila. Pati si Black Rabbit ginagawa ang best niya. Matapos ang ilang sandali ay nakagawa na sila ng 500 square meter na field ng mga kamote. Wow naman, ang dami kong nakuhang experience points at nag-level up pa. Eddie Meow. Bigla naman tinaas ni Roger ang kanyang kamay, sumunod din si Gloria. At nag-twerkang ang mga rabbits ng sabay-sabay at umikot-ikot sa paligid ni Tommy. Nagtaka dito si Tommy at nalaman natin mula sa tower manager ito pala ang Chirang Dance of Abundance para sa mga tower farmers. Kaya naman habang nagsasayaw sila ay nag-ready na si Tommy upang mag-harvest ng tanim. Pagkahukay niya ay may nakita siyang liwanag mula sa ilalim ng lupa. Sa sobrang liwanag nito ay nahihirapan silang tignan ito ng direkta.
Ito pala ay bagong type ng kamote na tinatawag na sweet potato pumpkin of the sun. Isa itong mutant pumpkin sweet potato na may napakagandang mga effects. Nagkaroon din si Tommy ng achievement dahil sa kanyang bagong breed ng pananim na sobrang ikinagulat niya. Bumalik naman tayo sa mundo ng labas sa tower at may makikita tayong second-hand na kotse. May lumabas ng sasakyan at malalaman natin na ito pala ay si B-Boy. Sinabi niya, so ito pala ang tahanan ni Tommy Tomato? Nagbabalik tayo sa eksena kung saan nakapag-cultivate na si Tommy ng panibagong type ng kamote. Matapos niya makatanggap ng mga experience ay may lumabas din na message na nagsasabing meron na siyang exclusive rights sa mga bagong variation na kanyang maha-harvest. Kailangan din humingi ng permission sa kanya kung may iba na gusto ding mag-cultivate nito. Natuwa naman si Tommy dahil ibig sabihin noon ay walang makakapagbenta ng mga ganitong klaseng pananim nang hindi niya pinapayagan. Curious na din siya sa lasa nito ngunit binalik niya muna ito sa lupa upang mas lalo pang lumaki. Sumigaw naman siya at sinabing, tara na at mag-harvest ng kamote. Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! At nagtulong-tulong na nga ulit ang ating mga katropa sa paghakot ng mga pananim. Kinagabihan ay niluto na nila ito sa apoy kasabay ng isda. Mainit-init pa ito kaya naman hinay pa nila para hindi na mangyari ang nangyari dati. Paghati nila nito ay lumabas ang nakakatakam na imahe na nagpasaya sa kanila at ikinainggit ko naman. Masaya silang nagkainan ng sama-sama at muntik pa mabilaukan si Roger dahil sumaksak ito sa kanyang ngalangala. Easy ka lang kasi. May lumabas naman ang notification na sinasabing patiently na naghihintay daw ang tower manager habang tumutulo ang kanyang laway, kaya nagpasalamat si Tommy doon at binigyan siya ng 10 kamote. Matapos kumain ay napatingin si Tommy sa natitirang kamote. Sinabi niya naman kay Rabbit Zorro na tulungan siya kung tapos na siyang kumain. Kitang-kita na naman ang tampo ni Black Rabbit. Suntukan na lahat. Punta tayo kay Berna at sobrang nag-e-enjoy ito sa pagkain ng mga kamote. Sinaglit lang niya ang 10 kamote na binigay kaya naman nabitin siya kasi 8 minutes lang daw ang video. Ha? Ay nabitin at inisip kung dapat pa ba siyang manghingi ng mas marami pa. Nagtaka naman siya nung tinignan niya sa crystal ball ang bagong kalokohan na ginagawa ni Tommy. Hinahanay niya ang mga hati-hating kamote fries. Sinabi ni Tommy, matapos natin silang patuyuin ay pwede na natin silang ikot ng 1 o 2 pang beses. Rabbit Zorro, tumira ka pa ng 1 kamote. Nagbato siya ng kamote pataas at madali niya itong nahati. Ang galing mo na talaga Zorro, ipagpatuloy mo lang yan. May lumabas na naman notification at ito pala ay ang tower manager na nagagalit dahil bakit daw niya sinasayang ang mga masarap na kamote. Sinabi ni Tommy na, hindi ko naman yan sinasayang, pinapatuyo ko lang, may ginagawa kasi akong napakasarap. Nga pala, nakatikim ka na ba ng dried sweet potatoes? Balik tayo sa Earth at makikita natin si B-Boy na nag-doorbell na sa tahanan ni Tommy. Mukhang nagmadali siya dahil nakalimutan niya magmedyas at medyo bitin din ang kanyang video ang kanyang pantalon. Gunggong! Hindi ako adik! Tao po, pabili po yelo. Ito ba ang bahay ni Tommy Tomato? Mabilis naman na may nagbukas ng pinto at napasigaw ng Kuya Tommy? Ngunit nagtaka sila nung ibang tao pala ang nandoon. Inimbita nila ito sa bahay at tinanong kung ano ang dahilan kung bakit niya hinahanap si Tommy. Sinabi din nila na matagal na daw itong nawawala. Pasensya na kung hindi ako nagpakilala kaagad. Ang pangalan ko nga pala ay B-Boy Quiboloy. Ako ang leader ng 5th team ng Phoenix Guild. Napasigaw naman ang kapatid ni Tommy doon at sinabing, "Who what? Phoenix Guild? Yan ba yung sikat na Phoenix Guild?" Nagulat ang tatay niya at sinabing, "Ano ka ba naman? Sumigaw ka pa sa pagmumukha ko, hindi ka pa nag-toothbrush." Nagsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Pinagmasdan ng kapatid ni Tommy ang business card ni B-Boy at shock na shock siya dahil ang Phoenix Guild daw ang isa sa mga top guild sa kanilang bansa. Isa naman daw siyang top tier hunter. Nung na-realize na ng pamilya ni Tommy ang katotohanan ay medyo nahiya sila sa kanilang mga balat at inis-ikaso siya ng mas mabuti. Tinanong ni Mr. and Mrs. Tomato si B-Boy, kung isa kang hunter, ibig sabihin ba noon na ang aming anak na si Tommy ay nasa tower din? Paano siya nakapasok doon? At bakit ikaw ang pumunta dito imbis na si Tommy? Actually, may pinapabigay sa aking mensahe si Tommy. Binigay niya ito sa pamilya at noong makita nila ito ay maluha-luha sila agad. Sinabi nila na, "Tommy, walang hiya kang anak, baunak mo talaga, oh my goodness, bakit mo naman kaagad kami iniwan? Inunahan mo pa kami sa hukay."
Hoy hoy hoy, chill lang kayo dyan. Hindi pa patay si Tommy, hindi yan huling habilin. Nung nahimasmasan sila ay binuksan na nila ang sobra at inilabas ang 50 million won worth na cheque, bale 2 million pesos yan kung sa pera natin sa Pinas. Mapapasalamat Shopee ka na lang talaga ng ilang beses. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Salamat Shopee! Pinabasabi ni Tommy sa inyo na sorry daw at bigla siyang pumunta sa tower. Gusto niya din ipaalam sa inyo na mabuti ang kanyang kalagayan ngayon kaya wag kayo mag-alala. Basta wag nyo lang daw bubuksan yung folder niya sa kanyang PC na may title na assignments. Ops, tama na. Masama nagkikipag-away. Napasigaw naman ang tatay niya sa tuwa at sinabing, aba, napakagaling talaga ng anak ko, manang-mana talaga sa akin yun, alam na alam kong magiging successful siya kahit saan pa siya mapunta. Talaga bang nasa mabuting sitwasyon si Tommy? Bakit hindi niya nalang dinala ito personally? Sinabi niya na kasalukuyan siyang may quest na pumipigil sa kanya na makalabas ng tower. Pero wag kayong mag-alala kasi madalas talagang may mga ganoong pangyayari sa aming mga hunters. Nagpakilala naman ang kapatid ni Tommy at ang pangalan niya daw ay Del Monte. Tinanong ni B-Boy, narinig ko kanina na sinabi niyong nawawala si Tommy. Wala ba kayong idea na siya ay nasa loob ng tower? Oo, tama yun. Bigla kaming nawala ng contact sa kanya around 5 months ago, at wala kaming narinig na kahit anong balita tungkol sa kanya. Tinanong din namin ang Hunter Association kung meron bang nakapasok sa tower na nagngangalang Tommy Tomato ngunit wala naman daw. Tanong ko lang, gumagamit ba ang ibang mga hunters ng alias? Meron minsan, maraming mga Gedgeman din ang naglalagay ng XX sa kanilang mga pangalan. Pero wag kayong mag-alala at baka may error lang sa system, pagtatanong ko yan sa association pag nagka-time. Napaisip si B-Boy sa kanyang sarili, so pumasok si Tommy sa tower 5 months ago at wala din siyang record sa association. Ibig sabihin ba noon ay umakyat siya ng tower papuntang 40th floor bilang solo player? 10 taon na mula noong unang lumabas ang tower at wala pang hunter na nakakarating sa 40th floor, at napakabilis na panahon pa. Siya na kaya ang pinakahenyo na hunter in history? Baka mahimatay pa lalo ito si B-Boy pag nalaman niya ang katotohanan na nasa 99th floor na ang ating bida. Biglang namang nagtanong si Del Monte kay B-Boy, Mr. Team Leader, baka naman meron kayong talent development sa guild nyo. Pwede nyo ba ako mapasok? Ayan ka na naman, Jollibee ka ba? Pabide ka na naman. Malay natin baka may talent din ako, grabe ka naman. Hindi ka ba nanonood ng Hunter x Hunter dati? Kita mo naman yung nangyari kay Kite, di ba? Ang pagiging hunter ay isang napakadelikadong trabaho na maaari mong ikamite. Recommended din ng Hunter Association na isa lamang ang naka-register na hunter per household. Mauna na ako sa inyo, maraming salamat sa pagtanggap. Ay wait lang, parating na ang lechon, kumain ka na muna dito. Nako, okay lang yun, ikain nyo na lang ako. Dumiretso kasi ako dito pagkalabas ng tower so kailangan ko din muna magpakita sa aking pamilya. At umalis na nga si B-Boy sa kanilang bahay at pumasok na sa kanyang kotse. Nagkaroon din ng notification na natapos niya na ang kanyang quest na nagpangiti sa kanya. Dali-dali niya naman tinawagan ang kanyang anak at masayang sinabi na may masarap siyang mga pasalubong sa kanya. Makikita naman natin si Moon-ing na pa-relax-relax lang na kumakain at naglalakad na para bang nasa luneta lang. Hanggang ngayon ay hindi pa din siya nakakabalik sa farm. Balik ulit tayo sa farm at makikita natin na nagtatanim si Tommy ng mga carrot tops upang maparami ang mga carrot harvest. Ipinaliwanag sa atin na ang proseso pala niya dito ay ilagay ang mga carrot tops na tira-tira ng mga rabbits sa tubig ng ilang araw. Once tumubo na ang dahon nito ay ibig sabihin ay ready na ito upang itanim sa lupa. Napaka-educational talaga nito, kasi dati akala ko sa semento dapat tayo nagtatanim. Pag tumubo na daw ang upper part nito at namulaklak, ay maaari na makakuha ng seeds for planting. Sinabi ni Tommy, ito ang gusto ko sa pagtatanim, pag may tiyaga, may nilaga, nire-rewarden talaga ang mga taong kaya maghintay. Tinanong naman siya ng tower manager kung ready na daw ba ang mga dried sweet potatoes. Okay, check ko naman na talaga yun ngayon. Oy wow, mukhang ready na sila. Masubukan nga. Tinikman niya ito kasabay ang ilang mga rabbits at sa sobrang sarap ay napakending na naman ang mga ito at napasigaw ng yummy te kudesai. Sobrang nakaka-addict daw nito at walang makakapag-resist sa lasa niya.
Habang kinokolekta niya ang mga ito ay na-excite siya na gumawa pa ng mas marami upang may mga kainin siyang pang-snack tuwing siya ay tinatamad. Tinanong ng tower manager, na parang nakalimutan na yata siya ni Tommy. Iyan niya na daw dahil gusto na ito kaagad makain ng tower manager. Ibibigay na ito dapat ni Tommy sa kanya ngunit siya ay napaisip at sinabing, "Kaya mo bang mahintay lang sandali tower manager? Parang hindi maganda na bigyan ka ng pagkain sa bowl every time nang hihingi ka, meron akong bagong idea." Hindi naman daw yun kailangan sabi ng tower manager at gusto niya lamang na mabigay ito kaagad sa kanya as soon as possible. Nang biglang binigay ni Tommy ang mga kamote na naka-plastic bag. Ito daw ay ang dried sweet potato gift package, na ikinagulat ng tower manager. Sinabi ni Tommy, "Ayos ba? Nagtrabaho akong part-time dati na taga-package ng mga regalo sa SM Department Store." Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Sinabi mo na unang beses mo lang makakakain nito, di ba? Okay na din na medyo maganda naman ang packaging. At isa pa, mas matagal itong ma-preserve dahil nakasilang moisture sa loob ng plastic bag. Natamermer ang tower manager sa dami ng pinagsasabi ni Tommy, kaya nagpasalamat na lang siya at tinanggap ito. Ano ba naman yun? Tingin ba niya pinagtaytripan ko lang yung pagkain? Ang akala ko pa naman matutuwa at ma-appreciate yung effort ko doon, hindi naman pala. Punta naman tayo kay Tower Manager Berna at makikita natin agad ang nanginginig na kamay niya habang hawak ang mga kamote at bakas din sa kanyang mukha ang pagkakilig. Naku, eto na naman tayo. Kumending-kending na naman si Berna at napasigaw na, "Aneba naman eting pegkay ne etew. Na pekakyawt naman, sa sebreng kyawt ayok ning keenan." Ano ka, bakla? Balik naman ulit kay Tommy at nagtataka siya kung paanong nangyari na naubos agad ang 40 na kamote sa loob lamang ng isang araw. Tatanong mo pa? Bigla namang nagbabalik sa ating kwento si Bibi Gandang Reyna at may binigay siya kay Tommy. Isa pala yung item na corn pollen bundle, at dahil doon ay umakyat din alang level ng kanyang beekeeping skill. Sinabi ni Tommy, "Hindi kita gaano napapansin ngayon pero ang laki na pala ng progress mo dito sa mga mais, at namumulaklak na din sila. Wala bang honey sa corn?" Yun siguro ang rason kung bakit nangongolekta ng pollen ang mga worker bees instead ng honey. Masubukan nga ito, tutal kumakain din naman ang mga tao ng pollen bilang health supplement. Yum, 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 meow, arf. Oy, medyo matabang siya, subalit manamis-namis din. Para bang kumain lang ako ng candy. Sobrang okay nito, maraming salamat Bibi. Noong narinig yun ni Bibi ay tinawag niya ang kanyang mga workers at napakrami na pala nilang naimbak na pollen na ikinatuwa naman ni Tommy. Ilang sandali pa at may biglang tumalon sa cave at lumalabas na nagbabalik na pala ang ating paboritong pusikat na si Moon-ing. Habang nasa ere ay tila ba nagulat siya at napatingin kay Bibi. Nag-fighting pose naman siya agad at sinabing, "Meow, takot ako sa Queen Bee, baka tampilan ko pabunbunan yan meow. Huwag kang mag-alala Moon-ing, magkakatropa na tayong lahat dito kaya hindi ka na nila gagalawin." Sinubukan naman maging friendly ni Bibi at binigyan din si Moon-ing ng pollen. Subalit, napaatseng lang si Moon-ing doon at pinyunas ang kanyang sipon sa damit ni Tommy. "Nani? Walang hiya ka talaga Moon-ing, sa damit ko pa talaga pinyunas. Hindi mo ba pansin? Isa lang ang damit ko dito tapos wala pang sabon pang laba animal ka. Di bale na nga, kamusta nga pala ang pinagawa ko sa iyo Moon-ing?" "Aba syempre meow, natapos ko na lahat ng missions, na sold out ko pa lahat ng paninda meow. Napadala na ba ang mensahe sa pamilya ko?" "Malamang, sinabi ko na ngang natapos di ba, bingi ka ba? O ito may kontrata pa nga meow. Hala, complete na din pala ang status ng kontrata. Ibig sabihin ay napadala na ang aking mensahe at ang pera sa aking pamilya tama ba? Tao ka pa ba? Paulit-ulit ha. Solid yang mga tower contracts meow. Pero wag kang mag-alala, magkikita kami ulit soon para ma-check meow." Grabe naman, ang intense na yata ng mga scene ni Moon-ing ngayon. Sobrang dependable mo na ngayon Moon-ing, nabahala ako na hindi ako nakakapagbigay ng update kila mama, papa at sa kapatid kong si Delmonte tungkol sa estado ko ngayon. Siguradong nag-aalala na sakin yung mga yun no? Hindi sila maniniwala pag nalaman nilang nasa tower na ako at nagfa-farm kasama ang mga rabbits. Kung sabihin ko sa kanila na ang job ko ay tower farmer, ano kaya ang magiging itsura nila? Pagtatawanan ako sigurado ni Delmonte kasi pagiging Cole Okoy ang course niya sa college kaya nakakatawang kasama.
Si Papa naman, mahilig sa mga bulaklak kaya siguradong magiging interesado yun at baka magbigay pa ng tips, baka nga sa kanya ko panamana ang talento ko sa pag-farm. Tapos si Mama, lagi kaming pinaghahandaan ng masasarap na pagkain na may secret ingredient na pagmamahal para sa buong pamilya. Grabe, sobrang miss ko na talaga ang pamilya ko. Bigla naman siyang hinawakan ni Black Rabbit sa tuhod, at makikita natin na sama-sama ang buong katropahan sa farm upang ma-comfort siya sa kanyang pangungulila. Nakaka-touch din no mga ka-oni? Shoutout sa ating mga mahal na pamilya. Sinabi ni Tommy, tama. Kayo din ay pamilya ko. Miyaw pati ba ako? Syempre naman Mooning. Ikaw pa ba? Ang napaka-talented na sales cat. Miyaw. Nice, sales cat na ako ulit. O ito, tignan mo ang mga tower coins at items na mga dala ko Miyaw. Gumamit ako ng 50 tower coins para sa contract fee at 14 tower coins sa ibang expenses. Bale meron pa ako ditong 208.8 coins na natitira Miyaw. Ang tindi mo. Ganun karami pa din ang natitira? Amazing. Effective kasi yung sinabi mo na auction Miyaw, kaya umakyat lang ng umakyat yung presyo. O eto pa, pwede mong pampukpok sa ulo mo Miyaw. Wow! Ang tagal ko na hindi nakakakita ng ganitong mga kagamitan. Ayos din, nagkaroon na din siya ng sariling item description. Ano naman yun? Short dagger. Ito na yata ang unang weapon na nahawakan ko mula nung dumating ako sa tower. Pero bakit may question mark sa description nito? Hoy Sales Cat Mooning, saan mo ba ito nakuha? May ukay-ukay kasi yung isang blacksmith store at nagbebenta ng mga equipment sa murang halaga, kaya pumili na lang ako ng tingin ko na magandang item. Ukay-ukay? Well, total pasok naman ako sa requirements, gamitin ko na ba? Unappraised item. Anong mangyayari kung gagamitin ko ito? Sinabi naman ng tower manager na siya na ang baalang mag-appraise nung item, kapalit ng roasted sweet potatoes. At halatang-halata naman ni Tommy ang intention ng tower manager, pero dahil importante na malaman ang details ng item, pumayag na din ito. Matapos ng ilang sandali ay natapos na ng tower manager ang pag-appraise ng item at nagkapalitan ng sila ng mga kontrabando. Noong nabasa ni Tommy ang mga detalye ng item ay sobra siyang nagulat dahil isa daw itong named equipment. Ipapakita ko na lang ang detalye habang kinakantahan kayo ng matalik kong kaibigan. Let it go! And I'll rise like the break of the... Let it go. Go. Ayon kay Tommy, ang mga named equipments daw ay nagkakahalaga na around 100 million Korean won, bale 4 to 5 million yun pag sa pesos. Napaka-rare daw talaga na item nito. Wow naman, nakuha ni Mooning ito sa ukay-ukay? Aba, ayos din yung pos-akal na yun akala ko ay ututwo lang siya, pero mukhang talentado din pala ang kumag. Napatitig din si Tommy bigla sa catpose ni Mooning. Pinakita naman sa atin ang forest sa labas ng cave at makikita natin ang isang maliit na bear na humahalukay sa gilid. At talaga namang nakakabaliw ang pangalan nitong baby oso na ito. Nagbabalik ulit tayo sa farm kung saan chillings lang ang mga rabbits at si Mooning. Nang bigla na lang nagpose ang si Tommy na para bang bida ng isang action anime. Sabay inilabas ang Niturio/attack, na pumutol pala ng isang green onion plant, tin-testing niya pala ang kanyang dagger habang meron pang warranty. Ano na? Anong masasabi nyo sa dagger skills ko? Malupit din di ba? Ang galing mong hambog ka pagpatuloy mo lang yan? Miyaw, nagustuhan mo ba ang dagger Tommy? Halata naman di ba? May mata ka naman. Maraming salamat Mooning, na-impress ako sa pagpili mo. Hoy, Sales Cat Mooning na nga ako di ba? Kakasabi mo lang kanina. Sasampalin na talaga kita Miyaw. Ay oo nga pala, sorry naman. Ang galing mo Sales Cat Mooning. Papatawarin kita ngayon Miyaw. Pero mag-ingat-ingat ka na, ako na nagsasabi sa'yo Miyaw. Inisip ni Tommy na, ayos din talaga ito si Mooning. Akala ko utu-utu lang ito, mahusay din pala. May golden hands pala siya sa pagbebenta. Lalo tuloy akong na-cute-cutan sa kanya. Ngiting aso yun sa'yo ha? Hoy Tommy, anong pinaggagawa mo dyan Miyaw? Ang cute kasi ng pose mo eh. Gusto mo pa ba ng cat snack Sales Cat Mooning? Halika nga dito. Ito na naman si matampuhin na Black Rabbit. Suntukan na lahat. Sinabi ni Mooning sa kanyang isip, niya hahaha, sabi ko na nga ba eh. Kahit nagaano ka demonyo nitong Tommy Tomato na ito Miyaw, isa pa din siyang simpleng tao. At lahat ng tao ay nanghihina sa aking mga kamay Miyaw.
Tommy, obvious naman na gusto ko pa ng snack meow. Kunin mo na bago pa mapunta yung mukha mo sa Mars. Hindi pumunta rito para lait-laitin ha. Aba, parang nawiwili na masyado itong potek na ito. Kumukulit ka na masyado ah. O ito ka, dyan ka kala mo. Tapos na ang 1 hour mo bilang sales cat. Hoy Tommy, walang ya ka. Tapos na agad? Mag-extend pa ako, open time dapat yun. Wala na, tapos na. Manahimik ka dyan. Magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Baka bukas, isa makalawa. Tuloy po ang kaso. Loko talaga itong Tommy Tomato na ito. Gagamitin ko na nga ang aking ipinagbabawal na hidden technique meow. Kailangan ko ma-extend pa ang oras meow. Hoy Tommy, humarap ka dito meow. Sabay nilabas na ni Mooning ang mga paminta, asin at iba pang food seasoning na ikinagulat ni Tommy. Wow naman, wow. Totoo ba itong mga nakikita ko? Seasonings ba talaga yan? Malamang, marami akong nakuhang mga rewards kasi nagpa-picture ako meow. Asin ba talaga ito? Lick, yummy te kudesai oni-chan. Grabe, lasang-lasa yung pepper sa paminta, at ramdam na ramdam ang asin sa salt. Kay tagal ko na hindi natitikman ang ganitong mga lasa. Meow, ano masasabi mo ngayon Tommy? Siguro naman deserve ko na maging sales cat? Hindi dapat bababayan ng 2 hours no meow. 2 hours ka dyan? Pwede ka maging sales cat for 24 hours. Napakagaling mo sales cat Mooning. Meow. Eddie meow. Sales cat na ako for 24 hours. Matapos ang ilang panahon ay makikita naman natin si Tommy na may hinahanda na pagkain, nilalagyan niya ito ng seasoning at kinakabit sa stick. Umalingasaw ang masarap na amoy at umabot sa bahay ng mga rabbits kaya nagising sila at nilapitan siya. Hoy magandang umaga sa inyo. Gutom na ba kayo? Mag-ready na kayo at umupo na dito para kumain. Magugulat kayo sa aking mga hinanda. At makikita nga natin ang mga masasarap na pagkain pinrepare ni Tommy para sa mga katropa. Grabe, sobrang nakakainggit naman. Just in case na hindi nyo trip ang lasa, hiniwalay ko ang may seasoning, sa wala para makapili kayo depende sa inyong panlasa. Hindi nagustuhan ng mga white rabbits ang lasa ng pepper, ngunit si black rabbit ay gustong gusto ito. Malalaman din natin na natutulog pa din pala si Mooning. Hoy sales cat Mooning, gumising ka na dyan at kumain ka na ng almusal. Meow, gusto ko ng grilled fish. Anong mas gusto mo? Salt or pepper? Mamili ka. Hoy, anong kalokohan na naman yan Tommy? Bakit mo ako binibigyan ng basura? Binastos mo yung isda, bakit ka ba ganyan meow? Mas gusto pala ni Mooning ang normal lang na grilled fish na wala ng extra pang kaartehan. Ayos din pala ito si Mooning. Matapos nilang kumain ay nagpatuloy na ulit sa pagtatrabaho ang mga katropahan. Ginagamit niya na ngayon ang dagger upang ipang-harvest sa mga pananim at siya ay nakakakuha ng karagdagang skill experience. Ang dagger daw na yun ay may special effect na nagbibigay ng extra 5% sa skill tuwing ginagamit ito. Natuwa din si Tommy dahil kahit hindi ginagamit sa battle ay gumagana pa din ang effect. Iba daw talaga ang quality ng mga rank B na item. Sinabi ni Tommy, napakasarap naman magtrabaho ngayon. Sales cat Mooning, lagay mo na ito dyan. Meow naman, ako ang great sales cat Mooning, pero bakit mo naman pinapagawa sa akin ito? Ayop ka talaga! Paano naman ako? Ako na nga ang chairman at CEO per nagtatrabaho pa din ako. Ay talaga ba? Ikaw pala ang chairman meow? Oo, kaya dalian mo na sales cat Mooning. Meow, sige na nga. Mas mataas ba talaga ang posisyon ng chairman kaysa sa sales cat? Aba syempre. May natutunan na naman akong bago today, kailangan ko pa magpursigi ng mas matindi meow. Nyahahaha, pag ako na ang naging chairman at CEO, paktay sakin itong kumag na Tommy Tomato na ito. Papaluhurin ko ito sa munggo na may asin meow. O paano, napuno ko na ang bag ko kaya mabuti pang umalis na ako meow at magbenta. Nga pala sales cat Mooning, pag napadaan ka sa store area ay bumili ka na din ng mga pangangailangan natin dito sa farm. Punta ka na din ulit sa may ukay-ukay at mamili ka ng magagandang items tulad nung dagger. Inisip ni Tommy na ayaw niyang masayang ang talento ni Mooning. Okay copy, kita-kita na lang ulit pagbalik ko. Bye! Matapos makaalis ni Mooning ay bumalik na ulit sa pag-harvest ng mga kamatis si Tommy. Habang nagtatrabaho ay napansin niya na malaki ang nakuha niyang experience points sa 6 na cherry tomatoes.
Nalaman niya na magandang quality pala ng cherry tomatoes ang mga yon at merong rank D kaya naman halos doble ang effects nito. Pero natuklasan niya na lahat na pala ng mga naha-harvest niya ngayon na tomatoes ay D-rank na, at inisip na baka dahil siya na ngayon ay isang D-rank tower farmer. Sayang naman, kung hindi lang sana umalis agad si Moon-ing ay nakapagbenta kami ng D-rank na cherry tomatoes. Pero di bale na, kainin na lang muna natin ito tapos magpahinga. Tila nakaramdam ng pagkayamot si Moon-ing dahil parang pinag-uusapan siya. Pumunta naman tayo kay Tower Manager at makikita natin siyang pumasok sa treasure room. Sa isang pedestal ay may nakapatong na rare at precious na sculpture na gawa sa ice fragment ng Blue Penguin Kingdom. O ayan talaga ang nakasulat, baka sabihin niyo gumagawa ako ng mga words. Pero kang 15,000! Pero ilan pang sandali hinampas lang ito ng Tower Manager at inalis sa pagkaka-display at ipinalit ang kamote gift package na binigay ni Tommy. Sinabi ng Tower Manager, hihihi ang lugar na ito ay may permanent preservation magic, kaya mapapanatili nito ang quality ng mga kamote. I-display ko na lang ito imbis na kainin. Matignan nga ulit kung ano ang inaatupag ni Tommy. Lol, pa-relax-relax na lang itong si Tommy, nakakakilig naman siya. At parang tumutulo pa ang kanyang sipon habang natutulog. Nani? Hihihi, hayaan mo at si Great Black Dragon Berna ang baalang mag-scout ng paligid. Nagmasid si Berna sa paligid ng farm at may nakita siya na ikinagulat niya. Matapos ang ilang sandali ay sinisigawan na niya si Tommy upang gumising at bumangon. Ba't ang istorbo ka ng tulog? Tulog ka ba? Obvious ba? Hindi daw ito panahon upang matulog. Napatingala naman si Tommy at gulat na gulat siya nung may nakita siyang monster. Nag-send din si Berna ng message dito upang mapaalis ito. Subalit sa gulat nito ay nadulas siya sa kanyang kinatatayuan at nahulog. Buti na lang at to the rescue agad si Tommy at nasalo ito. Ito pala ay ang baby oso na nakita natin last time. Naalala ko pa na pinahulaan ko sa inyo ang pangalan nitong baby oso na ito. Ngunit nadismaya lang ako sa mga pinagsasagot niyong kalokohan. Tila ba walang nakapansin sa inyo na isa siyang European bear, at mayroong pangalan na Vervron. Nani? Huwag niyo na tanong sakin kung bakit magkaiba silang apelyido ni Winnie the Pooh, dahil maski ako ay nagulat din sa aking nalaman. Magbabalik tayo sa farm kung saan iniligtas ni Tommy ang cute na baby oso na nagngangalang Vervuren. Tinignan ito ni Tommy at inisip kung ito ba ang anak ng Big Bear Monster na umatake sa kanya noong nakaraan. Nagtaka din siya dahil kahit nakakatakot ang monster oso na yun ay napaka-cute naman ng kanyang baby. You're so cute! Tinanong siya ng Tower Manager kung bakit niya naman daw iniligtas ang baby oso. Sinabi naman ni Tommy, hindi ko naman pwede hayaan na lang na mahulog yun. Sinabihan siya ng Tower Manager na paalisan na agad ang bear sa cave dahil siguradong nalalapit lang ang kanyang nanay at hinahanap siya. Sinabi ni Tommy, parang nakakaawa naman kung paalisin ko ito. Sobrang liit niya pa, ayos lang kaya na paalisin ko na lang siya basta-basta? Mas mabuti pa sigurong idea na hintayin na lamang na sunduin siya ng kanyang nanay. Ayon naman sa Tower Manager ay napakatakaw daw na klase ng monster ang baby oso na yun at uubusin niya lahat ng pagkain sa cave. Ngunit hindi naniwala si Tommy dahil maliit lang naman daw ito at baka naman nag-overreact lang ang Tower Manager. Nilapitan ni Vervuren si Black Rabbit at pinet niya ang ulo nito. Habang nakikipagkilala sila sa isa't isa ay napansin ni Ver ang mga honeybees na lumilipad. Nilapitan niya ang mga ito at kinuha ang kanilang atensyon. Subalit noong nakita ito ng mga anak ni Bibi ay nagalit sila at naghanda upang umatake na ikinagulat naman ni Ver. Sa takot niya sa mga yun ay nagmadali siyang tumakbo pabalik kay Tommy. Inawat ni Tommy ang mga honeybees at sinabing hindi kaaway ang baby oso na yun. Ops, tama na. Masama nagkikipag-away. Sorry na. God bless. Pasensya na. Naawa si Tommy sa napaka-cute na baby oso at sinabing, "Huwag ka na umiyak, na paranoid lang ang mga honeybee dahil nagulat sila sa bigla mong paglapit sa kanila. Dahil ba may naamoy kang matamis sa kanila kaya ka lumapit? Bibi, pwede bang humingi ng favor sa'yo? Baka naman pwede kami makahingi ng honey." Gumawa siya ng honey at binigay ito sa baby oso. Sinabi ko na nga ba at magugustuhan mo yan, baka nga yun din ang dahilan kung bakit ka na-attract dito sa cave. Mahilig kasi talaga ang mga bears sa honey, sabi ng kumpare ko dati na si Yogi Bear. Nani?
Saglit lang itong naubos ni Ver at nanghingi agad ng extra honey. Nang inag naman sa inis si tower manager at marahas na nagpadala ng mensahe. Isa na naman pala itong quest na bibigyan siya ng panibagong job skill kapalit ng pagtaboy sa baby oso. Hindi na nga nagpabeba pa si tower manager at direktang sinabi na galit siya sa baby oso na yun. Bakit ka ba galit na galit tower manager? May toyo ka na naman ba? Dato puti o silver swan? Sinabi naman niya na inaalis lang niya ang monster na maaaring makapahamak kay Tommy, pero sumagot si Tommy na ang OA niya na naman, hindi naman daw mahuhulog si Ver kung hindi niya sana ginulat. Kilala kong kaliskis mo, oy. Honest mistake lang naman daw yun, kaya makinig na dapat siya sa tower manager at paalisin ito. Napayakap ang Ver kay Tommy at naisip niyang, sinabihan din ako dati na ang pagpasok sa tower ay isa ding mistake. Nung sinabi niya yun ay napatahimik ang lahat ng katropahan at tumitig sa kanya ng may pag-aalala. Napansin din ito ng tower manager at dahil doon ay sinabi niya na lang na gawin niya na kung ano ang gusto niyang gawin. Bahala ka sa buhay. Bakit ka ba kasi nagseselos masyado sa baby oso na ito? Gaano ba karami ito kumain? Huwag kang mag-alala dahil papaalisin ko din ito sa tamang panahon. Tahan na, bumangon ka na, wala na yung impacta. Pero pagtingin niya dito ay nakatulog na pala. Hihihi, ang cute naman ito. Dito ka na muna matulog sa cave sa ngayon, bukas na kita papakawalan. Nakatulog na silang lahat at kinaumagan ay nagising na si Black Rabbit, lumabas siya sa kanilang bahay, at tila ba napasigaw sa gulat dahil sa kanyang nakita. Naingayan naman si Tommy dahil sa kaguluhan at nagtaka kung saan nanggagaling ang ingay na iyon. Hinanap niya din kung saan na napunta si Ver. Nilapitan ni Tommy ang mga rabbits at makikita natin na galit ang mga ito. Ilan pang sandali ay pati siya ay noindang na din nung makita niya na may tumira sa kanilang mga gulay at food storage. At lumalabas na si Ver Vuran pala ang salarin. Gusto mo mamaya ng 45? Huling-huli ka ng animal ka. Napatulala na lang si Tommy sa pagkagulat habang binabanatan na ng mga rabbits ang matako na baby oso. Mahigit sa kalahati ng kamote at carrots ang nalimas ng kumag, pero hindi niya ginalaw ang mga cherry tomatoes. Tumakbo naman palapit si Ver kay Tommy upang magsumbong kasi binabanatan siya ng magkakapatid. Nagulat si Tommy dahil napansin niyang lumaki ito. Roba. Kahapon lang daw ay halos kasing laki lang ito ng mga rabbits. Naalala niya naman na nasa loob nga pala siya ng tower at ang pagkain ay pwedeng magsanhi ng mabilis na growth. Naalala niya din ang warning sa kanya ng tower manager na matako ang species ni Ver Vuran, at dapat pala ay nakinig siya dito. Sinabi bigla ng tower manager na ang mga baby na Crimson Giant Bear ay talagang mga rated PG at kaya nilang kumain ng 100 kilo ng pagkain sa loob ng isang araw. Humingi siya ng tawad dahil akala niya ay nagseselos lang ito sa pagpapakain niya sa baby oso at hindi siya nag-isip mabuti. Hindi alam nito ni Tommy na may mas malalim na dahilan at intensyon ang tower manager natin. Oh yes! Sinabi ng tower manager na ang dapat niyang gawin ngayon ay mapaalis na agad sa cave ang baby oso. Subalit napaisip si Tommy at namroblema kung paano niya nga daw ba gagawin yun. Ilan pang sandali ay makikita natin na tinatalian na ni Tommy si Ver gamit ang lubad na gawa sa dahon at nagready na sila upang iangat siya. Kumaway na din siya sa mga rabbits na nasa itaas at tulong-tulong nila inangat ang baby oso, nakitulong na din ang mga honeybees sa pag-angat sa kanya. Masaya na namang nanood naman si Tommy sa tabi at pinagawa na naman sa iba ang mga mabibigat na trabaho. Loko ka talaga Tommy. Magaling kang kupal ka. Narinig ko yun, gago! Bigla naman nalungkot at umiyak si Ver sa pamamaalam sa kanila ngunit binigyan siya ni Tommy ng honey at sinabing, kailangan mo na umuwi sa mami mo dahil siguradong nag-aalala na siya sayo. Nagpaalam na si Tommy at si Ver Vuran sa isa't isa, kaya naman natapos na din ang quest na binigay ng tower manager. Nakatanggap siya ng seed gathering skill. Ligtas naman bang nakauwi ang baby oso sa kanila? Good job sa inyong lahat. Napatahimik sila ng sandali at pinagmasdan na lang ang mga nasalanta nilang tahanan. Tila ba tinanggap na lamang nila ang nangyari at sila ay napangiti na lang sa isa't isa, at sinabing kumain na lang din sila. Makalipas ang ilang araw ay makikita natin ang mga tropa natin na nakatingala at shock na may pinagmamasdan. Nagbabalik pala si Ver Vuran sa cave upang bumisita, at sinama pa ang nanay niyang si Winnie the Pooh.
Napatunganga na lang si Tommy doon at napatanong sa kanyang sarili kung fiesta ba ngayon? Mamamatay ako doon. Wala na, finish na. At dyan nagtatapos ang season 2 ng storya ni Tommy Tomato and the Magical Pussy. Pasensya na kung napapahintay kayo. Madami kasi akong responsibilidad at tungkulin sa pagtulong sa iba nating mga tropa sa team, at sa pag-manage sa mga page at channels. Maraming salamat pa din sa inyong lahat na patuloy na nanonood at nakikinig sa mga kalokohan ko lol. I love you all. Kita-kita na lang ulit sa susunod kong video. Maraming nagre-request na pakantahin ko daw ulit ang matalik ko na kaibigan, kaya sige, pagbibigyan ko na kayo. Presenteng, Ponzi, Plakplakan. Let it go, and I'll rise like the break of the. Let it go, go.